So ito na yung hammer housing natin. Ako ginagawa ko by ano sila, pag binabaklas ko by position. So una binabaklas ko ito yung firing pin lock. Ito, ingatan nyo to kasi may spring yan sa ilalim. Baklas, tabi nyo yan dyan. Kasi tatabi pa rin natin tong pyesa na to kahit nasabihin natin hindi na natin siya magagamit kasi papalitan na natin. Okay, yung kasamang spring. Ito natin yan, lagay sa loob dito para kita nyo. Okay. Tapos, ang sinusunod ko nito is yung kanyang disconnector. So, may disconnector tayo dito sa likod. Yan. Yung part na yan, yung itim na yan. So, may spring yan dito. Meron yan siyang pin dito sa ilalim. Ito yung pin kung saan lumulusot yan papunta dito sa body. Yan. So, mamaya makita niya pag-reassemble. So, push nyo lang to. Out. Pila. Stopin natin dito. So, kukunin natin tong disconnector. Wait lang. Tayo lumabas. Oop! Yan. Ito yung spring ng valve knocker. Kasama yan dyan. Magkakasama yan sila. And then, itong ating disconnector. Lagyan na yan dyan. Para lang alam ninyo, di ba? And then, ang sinusunod ko is itong auto sear. Yan. Yan yung auto sear. Okay, push mo yan mula dito. Punta sa kabila. Okay. Yan, lambot lang yan. Okay mo dyan yung pin. Tapos, itong spring. Itong auto sear. At yung spring. Kasi gagamitin pa natin yan mamaya. Yan. Ito yung tawag dito. Rotor ng hammer. Then, yung hammer naman. Klasin natin yun. Pusok lang. Yeah. Yan. Na yung pin. Sabihin natin yung pin ng hammer. Ito naman yung hammer. Valve knocker. Pati yung rotor. So, ito na yung ating hammer housing. Okay? Ang next naman natin na gagawin is syempre babalik na natin siya. Papalitan na natin siya ng hammer set from Kaukaw. So itong set na to kompleto na siya. Pero hiwa-hiwalay syempre natin itong binili. Okay. So usually hiwalay to. Ito usually nasa 1.3, 1.5 yan. Sunod dyan na hiwalay na mabibili mo ito. Itong auto sear sa 1.2 ganun. Kasi itong isang set na to, yan magkakasama yan sila. Ito naman nabibili mo mga less than 3,000. Less than 3,000, less than 4,000. Syempre hindi pa kasama dun yung shipping. So 1,000, may gate almost 3,000, tas ito nasa sabihin natin 3,800. Ganun. Almost 7,000 din talaga. Magastos mo plus shipping pa since malayo kami. Anyway, ayan, buuin natin siya. Ang una-una kong kinakabit talaga dito pag ganito binubuo ko is yung auto sear. Ito kasi yung pinakamadaling ikabit. So ayan. Ito yung spring. Diba? Ito yung spring. Tanggalin natin yan dyan. At kukunin natin tong bagong stainless steel na auto sear. Yan. Okay? Once yan nandyan na, kunin mo yung hammer housing mo. Ito yung puwetan ng hammer housing. Ito yung nandun sa puwetan ng barrel. Ito yung nandun sa harap. Itong maliit na yan, hindi ko alam kung nakikita nyo. Yan maliit na yan, sasampayan dapat dito sa housing. Ganyan. Op, tama ba? Ganyan. Ngayon, ang kukunin mo na pin is yung parang pako pero walang tulis. Saan yan? Ayan o. Hindi, ito may tulis to. Ito sa mismong hammer to. Ito, yung walang tulis. Pero may ulo. Pasok mo yan dito. Hop, align lang natin. Align. Align ba? Align ba? Hop, yun. Ngayon, paano mo i-check to kung tama yung pagkakalagay mo? Dapat may tension to.
Pag pinipress mo yan, dapat may tension yan, bumabalik. Okay, pag pinress mo yan dyan, at hindi yan siya bumalik, hindi bumalik yung auto sear pataas, ibig sabihin mali yung kabit ng spring. Yun siya. Next natin is yung hammer natin. Okay? So ito yung hammer. Usually ito yung nagbe-break. Yan. Kung mapansin nyo dito, yan o. Wala na yung post niya dito sa likod, hindi katulad nito. Yan yung nagbe-break usually sa hammer. Or minsan, pag sobrang tigas ng spring itong part na yan, diyan kasi nakasampa yung hammer spring dito sa part na yan. Diba ako nakikita niyo? Yan. Yan sa part na yan. Anyway, ayan. So, dito sa part na to, kukunin natin yung rotor natin na stainless steel din. Pasok mo lang yan. Ganyan ang position yan. Okay? And then, kukunin mo to. Ito yung tinatawag natin na hammer spring. Okay? Lalagay mo yan dyan. Like so. Yung maliit na part, nakasangkal dyan. Ganyan. Now, ang gagawin mo, ilulusot mo to ngayon dito. Medyo mahirap to. Ito yung part na medyo mahirap talaga. Lulusot mo yan dito sa taas para yung spring na nakausli. Wait lang. Dislodge yata. Hindi naman. Wait lang. So yan, ganyan siya. Ito kasing part na to ng spring, sasampayan dito sa likod. Kaya kailangan mo yan siyang ilusot. Lusot. Ay, ang dulas. Wait lang. Dulas eh. Marami kasing grease. Kakare-grease ko lang kasi ng gearbox na to eh. Yung hammer housing na to. So yan. Salubungin na lang natin dito. Yun oh. Ayun, makita nyo yun yung paa-paa ng spring. Kala ko nakikita nyo. Anyway, basta yan. Sasampa natin siya dyan. Okay. Ngayon, i-align na lang natin tong butas. Okay. Wait. So ngayon, dito na papasok yung isang pin natin na may tulis. Ayan na, may tulis siya ng konti. Tapos, may ulo. Ayan, may ulo, parang pako. Okay? Ito na yung ating hammer. Tutulak na lang natin to ng konti para mag-align. At sana pumasok. Op. Totoo lang, mahirap talaga to eh. Oy, wait lang. Mahirap na nga siya kasi medyo may katigasan, baka medyo yun nga, tight yung fit. Mas pinahirap pa nung ano ng grease. Wait lang. Oops, bumitaw. Mahirap talaga to guys. Sana makuha na natin. Pag hindi pa, pass forward ko tong video na to. Ayan, balik natin yan. Yun, sampa siya dun. Tapos yan. Ay, natanggal. Talaga naman. Lang ang hirap eh. Kasi sa totoo lang, ito yung isa sa pinakaayaw kong parte nitong hammer set. Yung mismong hammer. Yun, pumasok. Okay, ngayon na pumasok na siya, mapansin nyo, hindi ko siya sinasagad. Bakit? Kasi hihilahin natin to ng konti. Kasi ipapasok natin dito yung valve knocker. Okay? Hila konti. Ito yung valve knocker natin. Okay? Yan yung valve knocker natin. Dito sa slot na yan sa taas, dyan papasok yung pin. Kasi dito sa baba, dito papasok yung spring.
Ngayon, wait lang ha. Yun. Ang gagawin mo dyan para pumasok yan, bababa mo tong hammer. Wait. Bababa mo tong hammer. Ganyan, yan o. Bababa mo yan para magkaroon ng space dito sa ilalim. Ayan, habang mapansin mo, habang binababa ko yan, nakalaki yung space, umuurong kasi yung hammer. Umiikot siya. So ngayon ang gagawin natin, lulusot ko to dito. Bababa ko tong hammer. Lusot mo lang yan dyan. Oh, wait. Yan, lusot. Siya, mapansin mo yan na yung bulb knocker, nandito na. Kasi ngayon ang gagawin natin ay i-align natin ito para pumasok. Yun. Pasok na siya. So, mapansin nyo, ito yung bulb knocker natin. Meron siyang butas sa baba. Ayan, kung nakikita nyo yan, butas yan. Yan para sa spring. Yung kaninang mahaba dito sa taas, nakapasok na tong pin na to. Ay, pinasok lang natin dyan. Okay, tutulak natin to. Done. So, nakaset na to. Magalaw na to. Yung bulb knocker natin nandito na. Ayan na. Chung. Ayan. So, pag umangat yung hammer, pak! Tatama siya sa output valve ng magazine. Okay? Nonetheless, ito yung pinakamadali sa lahat. Pasok natin tong ating disconnector. Itong disconnector natin, napakadali lang yan ikabit. Ganyan lang. Kasi ganyan lang. Kasi papasok mo dyan. Oh wait. Ganun pala. Sorry. Ganyan lang. It's done. So easy. Tapos yung spring kanina, ito. Okay? Ang position nito, itong part na yan, nakasampayan dito sa tabi ng disconnector. Kaya nakita nyo, meron dito sa part na to ng disconnector na parang plate. Yan, dyan niya nakasampa. Okay? Sasampa nyo siya dyan. Easy. Okay? Tapos, kukunin nyo tong pin na to at itutusok nyo. Remember, hindi yan dito hindi yan dito sa pinakababa, yung pangalawa. Hindi yan dito sa pinakababa kasi para to sa receiver. Dito yan sa taas. Okay? Ganyan. Now, iangat nyo lang to para mag-align. Tapos, voila! Buo na. Ngayon, para matesting natin yan, kailangan yung hammer ay ibaba. Okay? Itulak natin yung bulb knocker. Kailangan natin itulak yan paloob. Bakit kailangan? Kasi kailangan natin isabit itong spring sa kanya sa loob. Yan, ganyan. Ayan, nakakapasok na siya. Now, para matesting to, simple lang. Press nyo, kung okay yung mechanism natin, nabuo natin siya ng tama, press nyo yung hammer, maglalak yan, dali ipit yung disconnector na to. Itong auto sear ay kailangan nyo i-press. Tak! Saangatin ng konti kasi sasaluhin siya ng disconnector. Ngayon, to simulate yung trigger, itong disconnector natin, tutulak natin, angat na siya. Lalabas na rin yung bulb knocker. Mapapansin nyo lang dito, pagbaba nyo ng hammer, wait lang mapansin nyo lang dito, pagbaba nyo lang nung hammer, itong bulb knocker, usually hindi yan talaga nagre-reset. Meron pa kasi ang isa dito na kailangan. Yan, yung ating firing pin lock at ang kanyang mahiwagang spring. Yan. Pasok lang natin yan ng ganyan. Simple lang yan. Ingatan nyo lang kasi nawalan na tayo ng ganito, guys. At hindi masaya. Dahil ang hirap niyang hanapin. Ayan. So press nyo lang to. Ay, yung auto sear, remember? Wala, hindi pa na-press. Ayan. Tapos release. Tak. Labas na yung bulb knocker. Firing pin lock. Pwede na natin siya ngayon ibalik dito sa lower half. So, ang diskarte ko lang dito, pinipress ko tong trigger. Kasi ilulusot ko yan dito.
Tama ba? Lusot kayo dyan. Yan. Tapos lulusot ka na. Sama yung firing pin. Okay? Now, balik itong dalawang body pin. Excuse me po. Itong dalawang body pin. Okay? Ito, dito yan. Laging ang may groove na part. Lagi yan yung may groove na part. Ano ba yan? Up. May groove kasi ito yung mga pin. Lagi yan nasa kaliwa. Para hindi kayo malito. Another body pin. Napin yung groove. Ito yung may groove. Ito naman yung sa taas. Okay? Now, para matesting natin siya, baba natin to. Okay, andyan pa yung bulb knocker, nakaangat pa. Press mo to. Op, lumubog. Press ang auto sear. Okay? And fire. All working. Okay. Testingan natin na merong upper. Nalagapak na. Okay. Testingan naman natin na may green gas. Yan. Catch. Ito malupit. Wait lang ha. Okay, ka naman ganito.